Mga ka-sports, pasok na si Juan Gomez Diliano habang si Chris Newsome ay may MCL injury at si Benny Boatwright sinasabing perfect fit kontra Tall Blacks at Australia. Kung fan ka ng Gilas Pilipinas, huwag kang aalis dahil ito na ang buong breakdown. Kung tripo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe ng tin. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, official lang pasok sa usapan si Juan Gomez Diliano. Sa gitna ng mga injury concerns at rotation issues ng Gilas, si Juan JDL is slowly becoming a serious option dahil sa kayang mag-playmaker, may depensa, may international experience, hindi po siya takot sa physikalan na laro. Hindi man siya flashy scorer pero system player po siya. Sakto sa gusto ng mga coach sa FIBA level. Kung ang Gilas ay kulang sa energy at hustle guard, malinaw, pasok si Juan JDL. Sumunod si Chris Newsome, may MCL injury. Masakit po ito na balita para sa ating mga Gilas fans. Si Chris Newsome ay may MCL sprain sa tuhod at ang ibig sabihin nito, day to day ang kanyang status, delikado kung ipilit sa FIBA window, posibleng maapektuhan ang kanyang lateral movement at depensa. Si Newsome ay isang elite defender, wing stopper at veteran presence pero sa FIBA, 100% healthy dapat, lalo na kontra sa malalakas na kalaban. Kung hindi siya 100%, mas mabuting mag-rotate kaysa ipilit. Ngayon mga ka-sports, punta tayo sa game changer topic. Benny Boatwright, bagay na bagay kontra Tall Blacks. Bakit? Isa siyang 6'10" na may shooting, kayang mag-stretch ng depensa, hindi mabagal para sa pick and roll, kayang makipagbanggaan sa physical bigs ng New Zealand. Ang Tall Blacks ay kilala sa lakas, rebounding, physical play. Si Boatwright ay hindi lang scorer, kundi pang naturalize ng kanilang lakas sa ilalim. So mga ka-sports, Boatwright versus mga Aussies. Pagdating naman sa Australia Boomers, ang bansa na ito ay kilala sa athletic wings, stretch bigs, NBA level physicality. Dito po papasok ang value ni Boatwright. Dahil nga ang player na ito hindi basta-basta iniiwan ang perimeter, kayang sumabay sa bilis ng mga Aussie bigs. Pwede sa small ball at traditional lineups. Kung walang Boatwright, hirap ang Gilas sa spacing. Kapag meron, lumalawak ang opensa at gumagaan ang trabaho ni Kai Sotto at Edu. So ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa ating national team? Mga ka-sports, ang kabuuan, si Juan JDL, legit rotation option, si Newsome questionable dahil sa injury. Boatwright pang international level po talaga. Kung pagsasamahin ito, malinaw ang direksyon ng Gilas na mas balance, mas physical, mas handa kontra Oceania teams. So ngayon mga ka-sports, sa tingin mo ba, dapat bang isugal ni Newsome kahit injured? At kung ikaw ang coach, sino ang pipiliin mo? Si Juan JDL o ang ibang guard? Comment lang sa baba at babasahin ko yan. Like kung solid ang update at subscribe para sa araw-araw na Gilas Pilipinas news and analysis. Ito po ang tunay na laban ng Gilas, hindi hype kundi preparation. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!